July 15, 1987 na itatag ang Cordillera Administrative Region at ngayong araw ipinagdiwang ang ika-38 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Sa Baguio City, pinagdiwang ito sa makulay na parada at programa, pero sa likod nito matagal nang sigaw ang otonomiya para sa rehiyon hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad. Sa pagpasok ng 20th Congress, malaki raw muli ang pag-asa na may sasakatuparan na ito, pero ang iba nangangamba na baka maulit muli ang 1990 at 1998 plebiscite. Katagpaaramid tayo iti endorsement from the barangay to the different municipalities, the different provinces in the region to endorse the refiling of our seek for autonomy in the Cordillera. Ito mo unang communication to support our representatives in Congress. Pero ano nga ba ang benepisyo ng otonomiya? Ayon sa mga taga-suporta sa pagsusulong nito, kapag naging autonomous ang rehiyon ng Cordillera, magiging mas mabilis ang pagpapatupad ng mga programa at mga proyekto dahil kontrol na ng lokal na gobyerno ang pondo at paggawa ng mga pulisiya. Bukod pa rito, magiging mas sistematiko ang pagpoprotekta sa likas na yaman, pagpepreserba sa kultura at paggawa ng mga batas na mas angkop sa agarang pangangailangan ng rehiyon. Let this be our stronghold to continue with our commitment to securing our future as a unified region. It's a high time naman na pansinin naman na tayo sa Cordillera, especially as a Cordillera. Practically, sinasabi ko lagi ito, and I've been telling this how many times, we are the watershed of the North. Ito lang, just one example, watershed of the North, pero wala man lang naiaambag sa atin na bumabalik sa mga tinutulong natin sa Region 1, Region 2, Region 3, even sa mineral resources natin. Wala man naman na ibabalik sa ating SACAR, and this is one of the many things na dapat kung bakit natin pinupush ito, para naman we will pakinabangan naman natin itong resources, natural resource natin din sa Cordillera. Kung usaping otonomiya ang pag-uusapan, na una narito ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM. Ito'y sa pagkakapasa ng Bangsamoro Organic Law. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga dahilan kung bakit naaprubahan ang BARM ay ang matagal na negosasyon at suporta mula sa mismong pambansang pamahalaan. Isang aspeto na tuloy na inilalakad ngayon ng mga mambabatas ng rehiyon. Sa pag-upo ni Baguio City Congressman Mauricio Dumogan, target nito na magkaroon ng plebisito sa loob ng 100 araw na kanyang panunungkulan. Autonomy is not a foreign concept to us. It is in our blood. It is our longing and deep desire to further enhance, protect, and preserve our cultural identity, to be given more legislative and fiscal authority to govern our affairs in accordance with our distinct needs to formulate policies that are responsive to our government and cultural realities. You've started the race. Please finish the race for us. And in this journey, rest assured that we will be with you all the way, side by side. Bagamat umusad na ang usapin sa 19th Congress, malaking hamon daw kung mayroong sapat na pondo ang pamahalaan sa pagtatatag ng otonomiya ng rehiyon. Ito'y matapos bigong makakuha ng sapat na pondo ang House Bill No. 3267 noong 2023 para sa paglalaan sana ng budget para maitatag ang otonomiya. Pero giit ni Congressman Mauricio Dumogan, mayroon na raw sapat na pera ang pamahalaan. If you will recall, yung binigay nila sa Muslim Mindanao, 5% of the net gross income of national government prior to becoming autonomous. Ang laki kaya yan. 10 bilyong piso ang hiling nila sa pamahalaan kada taon sa loob ng unang 5 taon mula sa pagkakatatag ng otonomiya at 5 bilyong piso naman sa susunod na 5 taon. It will be for sure malaking bagay sa governance of our region, sa speeding up of our economic and social development of all the units in the region. Plano namang makipag-usap ni Congressman Dumogan sa 6 pang mambabatas ng rehiyon para maisulong na ito sa Kongreso. Umaasa naman silang sosuporta rin sa kanilang panawagan ang iba pang mambabatas at mga senador.
Vanessa Bitong, RNG News.